Paload nga po. Anang boses na pumukaw sa atensyon ni Jordin. Yung poging boylet na bagong salta sa kanilang lugar at sa kanyang puso. Pinigil naman niya talaga, ngunit hindi niya nasupel ang sariling labi sa maluwag na pagkakangiti. Anong load ba? Tanong niya sabay lapit sa tindahan na ipagpasalamat niyang may kinukot-kot sa taas ang kanyang tiyahin. 30 pesos. Tipid nitong sabi bago sinalubong ang kanyang mga mata. Bahagyang kumiling ang leeg nito, tila ba siya sinuri. Naihaplos naman ng dalaga ang isang kamay sa nakapusod na buhok. Pagkuway, inabot ang cellphone na palodan ng tiyahin niya. Kumuha ng papel at ballpen. Nang magtaas siya ng paningin, nakatitig pa rin sa kanya ang lalaki. Bakit? May dungis ba sa mukha ko? Tanong niya bago binaba ang mata sa papel at ballpen. Wala naman. Nito na sinulat sa papel ang numero ng cellphone. Iyon naman pala eh. Bakit kung makititig ka? Parang nambubuntis ka na. Fertile pa man din ako. Just kidding! Kengkoy na pakli ni Jordin sa napangiting lalaki. Iiling-iling pa itong kumuha ng pera sa wallet. Ang cute mo naman ngumiti. Text mo mama mo mamaya ha pag uwi mo. Ani Jordin na kinakunot ng noon ng lalaki sa dalaga. Kasi, dahil sa kanya, sinilang kanya sa mundong ito at nakumpleto ang buhay ko. Just kidding! Again! Muling hirit ni Jordin na kinatawa naman ng lalaki. Anong pangalan mo? Tanong lang lalaki na agad kinakislap ng mga mata ni Jordin. Jordin, ikaw? Sagot agad ng dalaga na ina-enter na ang number sa cellphone. Jordin? Saan nakuha ang pangalan mo? Parang bago kasi sa pandinig ko eh. Anang lalaki na muling tinoon ang itimang mga mata sa dalaga. Ang nanay ko kasi, din yung pangalan. Ang tatay ko naman Jordan. Sobra silang nagmamahalan kaya pinagsama nila yung pangalan nila. Kaya naging Jordan ako. Pa-cute na sagot ng dalaga. Nico naman yung name ko. Palagay na wika ng lalaki na bahagyang sinandal ang balikat sa grills ng tindahan. Nico pala yung pangalan mo. Akala ko kasi Piolo. Papasa kasi kayong magkapatid. Pero mas gwapo ka. Ngumiti ang lalaki pagkuway muling binalik ang mata sa dalaga. Ilang buwan lang ako dito. Dyan sa boarding house. Nag-a-apply kasi ako pa abroad. Naghihintay na lang ako ng date ng alis. So paano? Nice meeting you, Jordin. Anito bago kinindatan ng dalaga at tumalikod na. Nagkandahaba pa ang leeg ng dalaga sa pagtanaw sa lalaking palayo nang maramdamang lumapit ang tiyahin sa kanyang tabi. Ano nga ulit yung hirit mo? Pasalamatan niya ang nanay niya. Ano? Nakangiting tanong ng tiyahin sa dalaga. Kasi binuhay siya. Nakumpleto ang mundo ko. Pakli ni Jordin na napapakamot sa batok. Ang baduy mo. Natatawang wika ni Aling Maricar na kumuha ng royal sa rep. Tiyang naman, huwag niyong minamaliit yung mga pick-up lines ko. Effective halos sila pag tama ang bitaw. Kaya nga ako nagka-boyfriend dahil dun eh. Seryosong wika ng dalaga na inabot ang royal na iniinom ng tiyahin. Lumagok din. Nga pala, nabalitaan mo na ba? Nawawala raw si Natalie. 3 araw na. Kwento sa akin ni Manang Gareth. Patay raw yung cellphone pag tinatawagan. Bukas ng paksa ni Aling Maricar. Bagamat natigilan saglit, hindi naman kinabahala iyon ni Jordin. Kilala talagang gala si Natalie. Kung saan-saan itong grupo sumasama. Palabarkada. Ngunit nagpapaalam naman sa nanay nito. Baka po nakipagtana na. Inais ko pa siya ng mga chismosa sa sugalan nila Bisugo nung nakaraan eh. Kaya siguro nagpatay ng cellphone, natakot kay Manang Gareth. Konklusyon ni Jordin na saglit na paisip. Nakausap niya lang yung babae nung nakaraan. Kahit na, sana nagpaalam siya. Nag-aalala din ang nanay niya, no? Naku, wag mong gagawin sa akin yon, Jordin ha? Ayoko sa lahat yung nag-overthink.
Babala naman ng tiyahin na nagbuklat-buklat ng ilang notebook ng pautangan. Naghihintay si Jordan ng jeep sa waiting shed nang mapatingin sa ilang poster ng missing persons sa sementadong haligi ng shed. Napakunot noo siya nang makita ang poster ni Natalie. Nando doon, missing. Agad siyang nagbilang sa kamay. 1 linggo na halos. Bagamat hindi sila ganoon ka-okay ng dating kaibigan, may kumudlit na pag-aalala sa kaibuturan ng kanyang puso. Oo nga at napakalanding babae talaga ni Natalie, ngunit hindi ito basta-basta aalis at hindi magpapaalam sa mga magulang. Kung hindi ito sumama kung kanino at nakipagtanan, nasa naman kaya ito? Mula sa nakangiting poster ng babae, nalipat ang mata ni Jordan sa ilan pang larawan ng mga babaeng tingin niya ay kaedad nila ni Natalie. Mabilis niyang binilang, nasa 7, pang-8 si Natalie. Agad niyang hinagilap ang cellphone sa bag, mabilis ang nag-type ng mensahe sa text at pinadala sa tiyahin. Sabay tanong kung nakauwi na ba si Patricia at ang pagkumpirmang siya man ay pauwi na rin. Pagsakay sa jeep, naigtad pa si Jordan ng makaupo sapagkat katabi niya si Nico na nagulat ng malingonan niya. Nahaplos muli ni Jordan ang buhok na bagamat takatirintas, alam niyang wala na sa ayos. Pauwi ka na din pala. Anito sa dalagang nangiti saglit pagkuway nag-abot ng bayad sa driver. Oo, nagpasa ako ng resume dyan sa Kamuning. Ikaw, galing ka ba sa agency nyo? Balik tanong niya sa lalaki na bahagyang umusod ng konti palayo sa kanya. Humampas kasi ang dulo ng buhok nito sa leeg ng lalaki na tila hindi nito nagustuhan. Sorry. Hinging paumanhin ni Jordan bago hinawakan ang buhok na muling gumalaw. Alam mo, bagay sa'yo yung maiiksing buhok. May kabilugan kasi yung mukha mo saka nasabi ko na ba sa'yong weakness ko sa babae yung litawang batok? Anito na kinatulala ni Jordan kay Nico. Ganun? So ano to? Emu na ba tayo niyan? Nangingiting tukso ng dalaga, sa muli ay tumawang si Nico. Kung magpapagupit ka, bakit hindi? Kindat pa nito, sinamulang pisngi ni Jordan. Seryoso pa talaga yan? Marupok ako eh. Baka mamaya naman. Ani Jordan na napahawak sa dulo ng nakatirintas na buhok. Bakit hindi mo subukan? Nahihiya lang talaga akong mag-reply sa'yo nung nakaraan. Saka busy din ako eh. Ngayon lang kita napagmasdan na maigi. Maganda ka pala. Ani Nico na saglit pinagmasdan ang namumulang pisngi ni Jordan. Lihim itong nangiti bago binalik sa daan ng atensyon. Pagbaba ng dalawa sa arko ng semi-village, sinabi nitong may daraanan pa sa kabilang ibayo. Mauna na si Jordan umuwi. Bagamat nadismaya sapagkat akala niya sabay silang papasok ni Nico at tatambay muna saglit sa tindahan, kinibet na lang iyon ng dalaga. Nabubulagan siya sa matinding kagwapuhan ng lalaki. Iyon pa naman ang kahinaan niya. Iyong mga gwapo. Nakangiting naglakad si Jordan papasok ng kanilang lugar. Hindi na inintindi na maglalakad ng mahaba. Maaga pa naman, wala pang 4:00 ng hapon. Nang makauwi, naabutan niya ang mag-ina na nagmemeryenda sa salas. Agad natuon sa mukha ni Patricia ang atensyon ni Jordan. Nakabusangot kasi ito. Tinanong niya ang tiyahin kung ano ang dahilan. May kumopya raw sa idea nila sa sining. Balak nilang magdula-dulaan para maiba. Yung ibang grupo daw kasi, sasayaw, kakanta. Tapos sila Patricia naman, stage play. Kaso may gumaya. Snow White din yung pinili ng grupo. Kaya bagong isip ulit sila Patricia. Paliwanag ni Aling Maricar sa dalagang tumungo sa rep at kumuha ng tubig na malamig. Ang nakakainis kasi ate, lagi na lang ganun ang diskarte nila Andeng. Laging ginagaya yung style ko. Walang originality. Sinusuportahan naman ng mga tagasunod niya. Nakakainis lang! Iyamot na patuloy ni Patricia habang ngumunguya ng ensaymada. Hiyaan mo na lang yun. Gumawa ka na lang ng bago.
Dapat nga matuwa ka kasi ginagaya ka. Ibig sabihin, hinahangaan ka nila. Tapos tropahan pa sila. So parang may fanbase ka na. Hindi mo ba alam yung kasabihang the best flattery is flock together? Nakataas ang noong litanya ni Jordin na sabay kinatingin na mag-ina sa dalagang hindi gumamit ng baso at nilagok ng dire-diretso ang tubig sa pitsil. Alam mo Ate Jordin, masakit na nga ang ulo ko kakaisip sa mga panibagong diskarte, lalo mo lang dinadagdagan sa mga misquotes mo. Imbento mo na naman yan eh. Niyayamot pa rin wika ni Patricia. O at least original. Nasa lahi talaga natin. Tama naman ako tiyang, di ba? Baling ni Jordin sa tiyahin na napahilot sa bawat sentido. Nang walang reaksyon ng tiyahin, nagpaalam ang dalaga matapos makapagpalit ng damit. Tutunguhin ang parlor malapit sa kanilang lugar. Magpareband ka na lang. Huwag ka magpapagupit. Naigdad pa ang dalaga nang tila kabuting lumitaw sa kanyang tabi ang maliit na aling ilang araw na rin niyang nakikita kung saan saan. Pala desisyon ka, ibuhay ko to. Buho ko to. Nakapamewang na sagot ni Jordin. Huwag mong baguhin ang sarili mo dahil sabi lang ng lalaki. Kung hindi ka niya bet sa itsura mong dugyot, hindi ka niya deserve sa glow up mo. Anito pa, nakinaharap na ni Jordin sa kanya. Teka, tigisan ka ba? Parang ilang araw na ata kitang nakikitang pakalat-kalat kung saan-saan. Sa himala, wala kang chicha ngayon. Nagpurga ka na, no? Usisa naman ni Jordin sa aling maliit. Nangangasera ako dyan sa kabilang kanto, pansamantala. May susunduin ako eh. Konti na lang ang budget ko kaya nagtitipid ako. Sagot nito na kinataas ng kilay ng dalaga. Bakit nga pala nakikipag-usap ka sa akin? Close ba tayo? Sa halip na sumagot, umismid na lang ang aling maliit. Tinignan siya sa paraan na parang matagal na siya nitong kilala. Bago nilipat ang mata sa mga posters na nakadikit sa salamin ng parlor na kinatatayuan nila. Magpareband ka lang. Sayang ang buhok mo. Pakikialam muli nito si dalaga. Ayoko nga eh. Gusto ko yung pixie cut. Yun ang gusto ni Nico my loves. Katuwiran ng dalaga sa estrangherang pakialamera. Akmang papasok na siya sa pinto ng salon nang hatakin nito ang braso niya. Magmumukha kang bunot no na hindi natreman. Maniwala ka sa akin. Habol pa nito na pinigil ang dalaga sa pagpasok. Kapag hindi bumagay sa'yo, mahirap nang ibalik yon. Anong gagawin mo? Paano ka makakapag-apply sa trabaho? Sa bahay ka na lang yan. Hintayin mong humaba ulit. O baka magpipiluka ka na lang. Dire-diretso nitong wika na tuluyang kinatigil ni Jordin sa pagpasok sa loob ng salon. Alam niya ang sinasabi nito. Kahit kailan hindi pa siya nagpaiksay ng sobra sapagkat hindi nga bumabagay sa kanya. Ngunit muling umalingaw-ngaw ang sinabi sa kanya ni Nico. Nabagay sa kanya ang maiksing buhok at weakness nito ang lantaran na batok. Ano pa bang ibig sabihin nun? May something na sila. At sino ba siya para tanggihan ang love life na kumakaway na sa kanya? Pag nagkataon, si Nico ang pinakagwapo niyang magiging jowa. Yung mga nauna kasi, medyo-medyo lang ang datingan. Pero si Nico, pangrampa. Sayang nga lamang at hindi niya mahagilap si Natalie. Hindi man lang niya maiinggit ang hitad. Hindi na niya pinansin ang aling maliit. Nagtuloy-tuloy siya sa loob ng parlor. Sinara ang glass door. Saglit tumitig ang aling maliit sa pinto ang salamin bago naiiling na naglakad palayo. Napatingin sa papalubog na araw. Lumiko sa isang eskinita, naghanap ng mabibilhan ng pagkain. Hindi na siya nagulat nang maulingang may sumasabay na sa kanyang paglalakad. Ang layo ng ugali niya kay Potensyana. Sigurado ka bang pinili siya ng mutya? Kung anong seryoso ng lola at ng nanay, siya namang kinabaliktad ng babaeng yan. Hindi maiwasang wika ng aling maliit na napatingala sa matangkad na lalaking kasabay. Nang dumalaw sila sa baryo Tigbalan, nang mamatay si Lolo Potensyana, kuminang ang Dama de Noche. Nasaksihan ko mismo yun. Isa sa kanilang dalawa, kung hindi si Patricia, si Jordin.
Kailangan lang natin silang madala sa baryo Tigbalan upang makasigurado. Isa pa, muling bumabango ang Dama de Noche. Ganon-ganon din ang kwento ni Inang Mikasya nung dumating si Lola Potensyana nun sa baryo Tigbalan ng unang pagkakataon. Marahil, moderna lang talaga ang pananaw ni Jordan at ng pinsan niya, ngunit naipamana naman ni Lola Potensyana ang busilak na puso sa kanyang mga apo. Isa pa, hindi mo pa napapansin, nilalapitan ang magmamana ng mutya ng mga aswang na tila ba alam nilang si Jordan ang magmamana ng mutyang muling bumalik sa Dama de Noche nang mamatay ang kanyang lola. Bilang bagong pinuno ng mga Tikbalang, ipagpapatuloy ko ang naumpisa ng aking mga magulang. Poprotektahan ko ang magmamana ng mutya at ang aming teritoryo. Anang matangkad na lalaki. Nagkibet ang aling maliit. Hindi lang talaga siguro siya sanay. Ibang-iba kasi si Potensyana kaysa kay Jordan. Ngunit naririto siya dahil na rin sa matanda. Labis ang kanyang respeto at paggalang kay Potensyana na kahit malaya siyang gawin ang nais niya sa buhay, mas pinili niyang samahan si Matayos, ang kasama niya ngayong Tikbalang, upang mahikayat si Jordan na tanggapin ang mutya. Sana nga kumampi sa kanila ang kapalaran. Ngunit sa nakikita niya, parang tagilid ata sila. Lihim na napubuntong hininga ang aling maliit bago pumasok sa gate ng kanyang inuupahang silid, pansamantala. Madilim na nang lumabas si Jordan, hindi maipinta ang kanyang muka. Ngunit wala na siyang magagawa. Ang pixie cat ay tila naging gupit 7. Mukha siyang tomboy na may malusog na dibdib. Sising-sisi siya kung bakit naman kasi biglaan ang kanyang pagpapasya. Parang ayaw na tuloy niyang umuwi sa bahay dahil alam niyang gugulong sa kakatawa ang mag-ina kapag nakita ang bago niyang gupit. Panay ang sabunot niya sa buhok habang naglalakad. Panay ang sisi sa sarili. Jordan? Tawag ng pamilyar na boses na nagpalingon sa dalaga. Si Nico. Nangingisla pa mga mata nito. Tatakbo siyang nilapitan. Napayuko naman ang dalaga. Nahaplos pa ang batok na may ilang hibla pa ng buhok na hindi nalinis. Bagay sa'yo. Anita na kinataas ng mukha ni Jordan. Ang lahat ng pagsisisi niya ay nawala. Bigla-bigla, handa na siya ulit humarap sa magulong mundo. Talaga ba? Hindi ba ako mukhang 1-day-old na chicken? Paninigurado niya sa umiling ng sunod-sunod na lalaki. Hindi, bagay sa'yo. Umaliwala sa mukha mo. Bola pa nito sa dalaga pagkuway lumingalinga sa paligid. Bakit? Ani Jordan na napagaya sa lalaki sa paglinga. Sa halip na sumagot, mabilis na hinalikan ni Nico ang dalaga. Open mouth, nabasa ang mga labi ng dalagang natigilan. Huy, ang bilis mo naman. Panagutin mo yun ha. Ani Jordan na pinagjakpadjak pa ang isang paa. Natawa ang lalaki bago hinatak si Jordan sa isang bakanting lote. Huy Nico, inong trip to? Wait lang, di pa ako nagtutoothbrush. Kinikilig na wika ni Jordan, ngunit nagpahatak naman. Sa magkakatabing puno ng santol siya dinala ni Nico. Lubhang malayo ang bahay na susunod mula sa kanilang kinatatayuan. Madilim na. Sinandal siya ni Nico sa malapad na katawan ng santol. Bahagyang napamaang si Jordan nang mapansing tila bumubuka ang labi ni Nico na animo ba ay may sinasabing hindi niya marinig. Walang tinig. Nagdadasal ka ba? Saka, bakit dito? Maraming higa dito. Pabulaklak na yung mga santulo. Kakatihin tayo lalo. Ikaw hindi mo naman sinabing mahilig ka pala sa mga ganitong setup. Pero type ko. Kinikilig na wika pa rin ni Jordan. Dalawang kamay na hinawakan ni Nico ang batok niya. Hindi na ito nakangiti, ni hindi na nangungusap ang mga mata. Sa halip, titig na titig ito sa mukha ng dalaga. Huy, huwag naman tayong masyadong serious. Baka madala tayo sa emergency niyan. Ani Jordan pa, ngunit kiniling lang ni Nico ang ulo.
Sa halip na sumagot, pinikit ng lalaki ang mga mata at akmang ilalapit ang muka kay Jordan na siyang ginaya naman ng dalaga. Nico, sure ka ba talaga? Dito? Wala pa akong kinakain mula kaninang tanghali. Pero sige, go! Anang dalagang napahawak sa bawat bewang ni Nico. Inusli pa niya ang nguso. Ngunit hindi dumating ang hinihintay niyang halik. Sa halip, isang nakakatulig na singasing ang kanyang narinig. Nagmulat ang dalaga at natulala nang makitang nakatusok sa muka at leeg ni Nico ang napakaraming hibla ng buhok. Mga buhok na galing sa kanya. Akmang lilipad ang bawat kamay ni Nico patungo marahil sa kanya, ngunit bigla itong humagis na tila ba may hindi nakikitang puwersang umatake rito. Nakita niyang humampas si Nico sa puno ng isa pang santol. Lumagapak ito sa lupa at kumisig. Ni hindi mahagip ni Jordan ang boses, tila siya tinulo sa kinatatayuan habang wala sa sariling nahaplos ang hanggang bewang na buhok. Alam niyang hindi sa kanya yon. Tila kasi bagong reband ang nahahaplos niyang mga hibla, pino at itim na itim. Sumingasing si Nico na siyang bumawi sa atensyon ni Jordan mula sa paghawak at pagsuri sa biglang tubong buhok. Ngunit hindi na si Nico ang nakita niya sa kinatatayuan nito. May ilang damit na tila napunit. Damit ni Nico. Naitutop ni Jordan ang isang kamay sa bibig nang makita ng maigi ang isang tila asong porma ng nilalang na may kulay pilak na balahibo. Kasing laki ata ng Great Dane ang laki ng nilalang. Tingin ni Jordan, gabewang niya ang taas. Patusok ang bawat tenga nito. Panay singasing na siyang tinatalsikan ng masagana at malapot na laway. Napasunod ang mata ni Jordan nang umigkas muli ito sa ere. May sinalubong na hindi naman makita ni Jordan kung ano. Nakita niyang muling humagis ang kulay pilak na aso sa isang puno. Bumangon. Tila kinaskas pa ang dalawang paa sa unahan na animo ba ay nagahasa ng mga kuko. Hindi maiwasan ni Jordan na pansinin ang kakatuwang pagkakausli ng hulihang bahagi ng katawan nito, bandang puwetan, na lalong nagpapalayo sa itsura ng isang aso. Parang hyenas na hybrid ng pangit na paniki pa ang muka. Idagdag pa ang naglalakihang mga pangil nito. Muli itong umigkas sa ere. At nang sundan ni Jordan, sa kanya lang nakita o marahil sadyang nagpakita sa kanyang mga mata ang isang mataas at matipunong katawan ng lalaking nakabahag. Ngunit ang leeg hanggang ulo ay pag-aari ng isang kabayo. Isang tikbalang. Napahawak si Jordan sa kinasasandalang puno. Tila papanawan siya ng ulirat. Anong meron na tila ba siya binabangungot ng gising? Ikalamay mo ang sarili mo. Anang isang tinig sa kanyang tabi na kinaigtad ni Jordan. Ikaw? Ano ka naman? Duwende? Hindi mapigil ang komento ng dalaga. Ngunit hindi sumagot ang aling maliit. Sa halip, tinuon nito ang mga mata sa dalawang naglalabang nilalang. Nakinabalik ni Jordan rin roon. Nakita niyang nagpakawala ng sipa ang tikbalang. Sa sa panga ang kulay pilak na halimaw. Tumalsik ito na hinabol ng tikbalang at muling tinadyakan ng leeg. Sapat upang mabali ang buto nito sa batok. Hindi nasiyahan, sinipa at tinadyakan ng sunod-sunod ang gulugod. Napapikit si Jordan nang makarinig ng mga butong tila ba pinupulbos. Tara, yaya ng aling maliit sa napasiksik lalo sa punong dalaga. Gaga ka ba? Pinipigil ko nga hindi maihisa sa luwal sa nakikita kong eksinahan. Yayayain mo pa ako dun. Kung i-horse kick ako niyan. Tanggi ni Jordan, ngunit inabot siya sa braso ng aling maliit at pakaladkad siyang dinala patungo sa nakatayong tikbalang at nakahandusay na kulay pilak na halimaw. Malinaw na wala na itong buhay. Natalo ng tikbalang. Sinipa ng isang paa ng tikbalang ang nakangod-ngod na mukha ng halimaw. Pinaharap sa kanila.
Naglabas ng flashlight ang aling maliit. Tinanglawan ito bago inutusan si Jordan na pagmasdan ng halimaw. At ginawa niya rin dahil napilitan at natakot siyang baka siya naman ang durugin ng tikbalang. Tuluyang bumalik ang halimaw sa tao nitong wangis. Bumalik ang gwapo ngunit bugbog na mukha ni Nico. Kung hindi niya ito nasasaksihan ngayon, iisipin niyang hindi talaga ito si Nico ngunit hayan nga at kitang-kita niya. Pansin ni Jordan ang hindi mabilang na tusok sa kabuuan ng mukha nito, maging sa leeg. Sa naurangod yan, bakit ganyan ang daming tusok? Ani Jordan na unti-unting nakakalma na habang hinahagod ang mahabang buhok. Di saan pa? Sa buhok mo ngayon. Sagot ng aling maliit na kinataas ng kilay ni Jordan. Parang tanga naman to. Nagpagupit nga ako, di ba? Ani Jordan na saglit naman natigilan nang bumuhos ang realisasyon. Teka, bakit nga pala humaba ulit yung buhok ko? Takang tanong niya. Halo-halong isipin ang sabay-sabay na sumalubong sa dalaga. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa tikbalang at sa aling maliit. Saka, ano nga pala kayo? Bakit kayo? Sinusundan mo ko? Anong atraso ko ba sa inyo? Bakit? Saan ba talaga kayo galing? Mga salitang halo-halo na rin na namutawi sa labi ng natatarantang dalaga. Pinahaba ulit ni Matayos ang buhok mo para iligtas ka sa lalaking kiwig. Ang kiwig, isang uri ng aswang na takot sa mahabang buhok ng tao. Tumutusok kasi ang bawat hibla sa balat nila at gumagawa ng malalim na sugat na iindahin rin nila ng ilang linggo. Kaya kanya inutusang gupitan ang buhok mo. Hindi kanya bet okay. Gusto ka lang niyang ilaman sa tiyan. Tulad ng kaibigan mong si Natalie at ng ilang pang babaeng nawawala. Naalala mo yung mga missing posters? Iyang kiwig na yan ang may pakana. May mga tropa rin yan. Pinagsasalu-saluhan nila yung mga nauuto nilang babae. Mahabang paliwanag ng aling maliit. Nawala ang tatag sa mga tuhod ni Jordan. Parang sansaglit siyang gumiray sa pagkakatayo. Maagap namang umalalay ang aling maliit na kinapitan naman ni Jordan sa balikat. Ngunit tuluyang napasalampakan dalaga. Si Natalie, patay na, kasama ng 7 posters ng mga babaeng nakita niya. 7, pang-8 si Natalie. At kung milala siya ngayon, marahil siya ang pang-9. Nagkatinginan si Matayos at ang aling maliit habang pinagmamasdan si Jordan na tila lagpas-lagpas na nakatingin sa bangkay ni Nico. Akala ko pa naman talaga gusto niya ako. Akala ko lang pala. Nangihinang usal ng dalaga. At least, rebanded na ang buhok mo. Anang aling maliit na kinataas ng paningin ni Jordan. Nagtama ang mata nila ng tikbalang. Hindi niya maiwasang mapalunok. Mingatal pa rin sa kanyang sistema habang pinipilit isiping hindi ito mascot. Siya si Matayos, ang pinuno ng mga tikbalang sa baryo Tigbalan. Ako naman si Francesca, isa sa mga kaibigan ng lola mo nung nabubuhay pa siya. Anang aling maliit sa dalaga, na tila hindi naputol ang pagkakatingin sa itimang mga mata ni Matayos.